Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Lihim sa lumang gusali. Magandang gabi mga kasityo bangungot. Mayroon tayong 3 kwentong babasahin. Ang una ay tungkol sa isang janitor na nakakarinig ng mga misteryosong boses at iyak ng bata sa loob ng isang silid na tila ba humihingi ng tulong sa kanya na makamit ang inaasam na hustisya sa pagkamatay nito. Halina't pakinggan natin ang kanilang makapanindig balahibong kwento dito lang sa Sitio Bangungot. Ang mga lihim sa sulat. Magandang araw sa inyong mga tagapakinig ng channel na ito. Nais kong ibahagi ang kahindik-hindik na karanasan ko sa aking pinagtatrabahuang paaralan. Hindi ko na lamang babanggitin kung saan pero sakop ito ng probinsya ng Negros Occidental. Ito ay isang tunay na pangyayari taong 2021 sa kasagsagan ng COVID-19. Mahigit 10 taon na akong janitor at alam ko na ang pasikot-sikot sa paaralan. Ang araw-araw na hagik-hik katawanan ng mga batang mag-aaral dito at maging ng mga guro sa bawat classroom habang nagtuturo ay normal na araw para sa akin. Nang dahil sa pandemya ay tumigil pansamantala ang face-to-face classes. Naging parang isang simbahan ang paaralang ito at kung minsan ay parang isang sementeryo. Nagsimula ang lahat isang araw matapos ang nakakapagod na paglilinis at pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa stockroom. Bandang 6:00 ng gabi nagsimula na akong magbukas ng ilaw sa bawat silid nang may mapansin akong kakaiba sa Room 2, Building 1. Habang binubuksan ko ang ilaw sa Room 2, narinig ko ang isang mahinang iyak ng bata na nagmumula rito. At dahil may mga duplicate naman ako ng susi sa bawat classroom, binuksan ko yun sa pag-aakalang may naiwang estudyante sa loob. Laking gulat ko nang makitang wala namang tao, ngunit palakas ng palakas ang pag-iyak ng isang bata mula sa loob ng CR. Nakakabinging iyak na tiyak na maririnig sa buong paaralan. Dali-dali kong binuksan ang pinto ng CR, ngunit hindi ko ito mabuksan. Nataranta na ako sa pag-aakalang humihingi ng tulong ang bata, kaya sinira ko na lang ang pinto. Akmang papasok na ako sa loob, pero napansin kong wala namang bata. Napakamot na lamang ako sa ulo at napaisip na marahil ay dulot lang ito ng pagod. Lalabas na sana ako ng silid nang biglang may nagsalita at sinabing tulungan ko raw siya. Doon tuluyang nanindig ang aking balahibo mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung anong gagawin sa mga oras na yun. Hindi ko siya nakikita hanggang sa napansin ko ang isang anino sa isang sulok.
Natatakot man ako pero naglakas loob akong harapin siya at nakita ang isang batang babae na nakasuot ng uniforme at mahaba ang buhok. Tinanong ko siya kung anong kailangan kong gawin kahit ramdam na ramdam ko ang panginginig ng aking labi habang sinasabi yun at ang lamig na bumabalot sa buo kong katawan. Hindi sumagot ang bata, bagkus bigla itong tumahimik. Kasabay nito ang pagpatay-sindi ng ilaw hanggang sa makarinig ako ng panibagong boses na parang nanggaling sa isang matandang babae. Hindi ko siya makita. Galit ito at para bang may sinesermonan hanggang sa maunawaan ko na isa itong guro at ang batang umiiyak kanina ang kanyang pinagagalitan. Ilang saglit lang ay biglang nawala ang boses at iyak. Bumalik din ang liwanag ng ilaw at muling binalot ng katahimikan ang nasabing silid. Ako naman ay parang masisiraan na ng bait sa aking nasaksihan. Hindi ako makatulog buong gabi sa kaiisip sa nangyari. Pilit kong inuunawa kung ano ang nagawa ng guro sa batang yun. Pilit kong inaalala kung kaninong tinig yun dahil pamilyar ito sa akin. Kinaumagahan, maaga pa akong bumangon at nagwalis ng buong paaralan. Sa tuwing mapapadaan ako sa room 2, tumatayo na ang aking mga balahibo na parang may nagmamasid sa bawat kilos ko. Simula noon, hindi na naging normal ang buhay ko bilang isang janitor. Gabi-gabi na lang naririnig ko ang iyak at mga boses na paulit-ulit kahit sa aking panaginip. Isang araw inutusan ako ng principal na ligpitin ang mga kalat sa isa pang stock room ng paaralan. Isa itong maliit at lumang kwarto. Matagal na itong hindi pinapasukan at napabayaan at may plano ng ipademolish. Minsan na akong nakapasok doon nung ako'y bago pa lamang sa trabaho pero bigla na lamang itong pinasara. Binuksan ko ang kandado na bakas na ang kalawang sa katagalan ng pagkasara nito. Tila mabigat ang aking pakiramdam pero ipinagpatuloy ko. Nang mabuksan ko na ang kwarto, kaliwat kanang agiw at alikabok ang tumampad sa akin. Hindi na ako nagulat at talagang inaasahan ko na ang bagay na yun. Nagsimula na akong maglinis at kahit ramdam ko ang lungkot ng paligid, pabigat ang pakiramdam ko habang tinatapos ko ang pagliligpit doon. 3:00 na ng hapon nang matapos ako sa pagliligpit at pagdidispatsa ng mga sirang kagamitan. Nang mapansin ko ang isang notebook na nakaipit sa gilid ng lumang cabinet. Kinuha ko ito at binuksan. May mga sulat at nakaipit na larawan. Dahil sa ako'y nakapagtapos naman ng elementarya, marunong din naman akong magbasa. Binasa ko isa-isa ang mga sulat. Sulat kamay ito ng dating principal ng paaralan, ngunit namayapa na. Ito pala ay isang diary. Laking gulat ko sa 3 sulat niya nang mabasa ko ang tungkol sa kasalanang kanyang nagawa na pilit niyang inililihim hanggang sa siya ay magretiro. Hindi niya raw maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Napikundi umano siya sa isang estudyante sa silid na kanyang inoobserbahan habang nagtuturo ang isang guro na si Mrs. de la Peña. Panay raw ang punta sa palikuran ng bata na parang wala itong respeto sa kanya. Hindi na nga raw ito marunong magbasa ng maayos, napakawalang modo pa. Mabuti na lamang daw at napigilan siya ng guro kundi ay binigyan niya na ito ng parusa. Tila naiintindihan ko na ang nangyari. Nalungkot ako para sa batang yun at naggalit naman sa dating principal. Dito ko napagtanto na marahil ay sila
ang mga nagpaparamdam sa room 2. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa at nagimbal ako sa ika-6 na sulat. Humihingi siya ng kapatawaran sa nagawa niya sa bata. Napatay niya ito dulot ng bugso ng damdamin. Nanginginig ang aking laman sa galit dahil unti-unti ko nang naaalala ang lahat. Naaalala ko ang isang batang babae na palaging bumabati sa akin ng magandang umaga sa tuwing pumapasok sa paaralan. Sa lahat ng pumapasok, bukod tangi lamang ang batang ito na bumabati sa akin. Kung minsan ilang araw din siyang hindi pumapasok at pagbalik niya, mayroon na siyang mga pasa at kung minsan ay wala pang baon. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na inatake raw ito ng kanyang sakit na epilepsy sa mismong CR ni Mrs. De La Peña at namatay agad dahil nauntog ang ulo nito sa simento at hindi na naagapan. Umiyak ako. Hindi ko man lang inalam ang totoong nangyari sa batang yun. Palibhasa'y iniisip ng lahat na aksidente ang nangyari, maging ng mga magulang nito. Kaya pala lumipat agad si Mrs. De La Peña ng ibang paaralan para mapagtakpan ang totoong nangyari. Marahil ay natakot siyang sabihin ang totoo o kaya'y tinakot siya ng dating principal. Kaya pala sa akin humihingi ng tulong ang bata. Siguro'y alam niya ring ako ang maaaring makatulong sa kanya. Pilit kong tinapos ang paglilinis kahit na marami ang bumabagabag sa aking isipan. Wala na akong magagawa dahil nangyari na ang lahat. Ipagdarasal ko na lang na sana matahimik na ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang 2 buwan at magmula noon, hindi na nagparamdam ang bata o kaya ang mga boses sa room 2. Tinitirikan ko na lang ng kandila tuwing Biyernes ng gabi ang labas ng silid bilang tulong sa kanyang lubos na katahimikan. Magdadapit hapon na, oras na ng pag-check at pagbukas ng mga ilaw sa bawat classroom. Tahimik naman ang paligid tulad ng dati. Nang bigla na naman akong makarinig ng malakas na iyak mula sa loob ng silid. Nagdadalawang isip akong pumasok dahil baka hindi ko na naman kayanin ang aking masasaksihan. Pilit akong nagpatuloy sa paglalakad nang biglang hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Pinagpapawisan ako pero ramdam ko ring lumalamig ang paligid. Hindi ako makahakbang kahit anong pilit ko. Napako na ako sa kinatatayuan. Pumikit ako. Alam kong ang batang babae ang nariyan kaya't naglakas loob akong tanungin kung ano ang kailangan kong gawin para matulungan ko siya. Naramdaman ko na lang na may paparating na malamig na hangin na binalot ang aking hindi maigalaw na katawan. May bumulong sa akin na ibigay ang notebook sa kanyang mga magulang para malaman ang totoong nangyari. Alam kong gusto ng bata na maiparating ang katotohanan sa kanyang pagkamatay. Ngunit paano ko naman magagawa ito kung hindi ko naman alam kung nasaan na sila ngayon? Masakit sa ulo na isipin ngunit alam kong ito lang ang magagawa kong tulong para sa kanyang lubusang pananahimik. Si Mrs. De La Peña ang naisip kong solusyon. Nahirapan ako sa paghanap sa kanya dahil wala naman akong cellphone, kaya nagpatulong na lamang ako sa aking pamangkin. Wala namang ibang tutulong sa akin dahil wala naman akong sariling pamilya. Nang mahanap ang Facebook account nito ay nagpaiwan ako rito ng isang mensahe na ilang araw ang lumipas bago natugunan. Bakit ko raw
tinatanong ang address ng batang matagal nang namayapa. Hindi ko siya sinagot bagkus tinanong ko siya kung pwede ba kaming magkita. Umuo naman siya at siya na ang nagbigay ng oras at petsa. Nang dumating ang araw ng pinag-usapan, ang sabi ng dating guro ay sa eskwelahan na kami magkita. 6:00 ng hapon nang dumating siya sa gate ng paaralan. Ang laki ng pinagbago niya magmula nang lumipat siya sa ibang paaralan. Napansin kong parang takot na takot si Mrs. De La Peña sa pagpasok at alam ko kung bakit sa kaloob-looban ko. Doon isiniwalat niya sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman at kung paano siya takot na takot sa dating prinsipal. Alam niya nang may sakit na epilepsy si Sheena, yung bata. Nainsulto raw ang prinsipal sa bata nang tanungin siya nito kung bakit galit ito sa kanya. Walang ano-ano'y inilublob nito ang bata sa inodoro nang bigla itong inatake ng epilepsy at dahil sa takot ng prinsipal na baka magsumbong ito sa mga magulang, agad niyang inuntog ang ulo nito sa simento na naging sanhi ng kanyang maagang kamatayan. Nabigla si Mrs. De La Peña sa nangyari at tinakot ng prinsipal na huwag sabihin kahit kanino na siya ang nakapatay sa bata. Dahil kung gagawin niya yun, pati siya ay ididiin nito na kasabwat sa pangyayari. Karumal-dumal man ang nangyari, pero wala nang magawa si Mrs. De La Peña. Alam niyang kapag nagsumbong siya, madadawit siya sa kasong pagpatay. Pinalabas na lamang nila na inatake ng sakit ang bata habang umiihi sa CR. Nauntog ang ulo sa simento at naniwala naman ang mga magulang nito. Pumunta siya sa CR ng silid at humingi ng kapatawaran sa bata. Kung sana lang daw ay may nagawa siya kahit papaano, baka hindi umabot sa puntong iyon. Sana raw ay buhay pa ang bata. Nagalit ako pero wala na ring saysay. Patay na rin ang may kasalanan. Nagtirik kami ng kandila ni Mrs. De La Peña at taimtim na nagdasal na sana matahimik na ang kanyang kaluluwa. Pilit din naming hinanap ang pamilya ni Sheena upang tuluyang makamit ang hustisyang kanyang hinihingi. Ikinuwento ni Mrs. De La Peña ang totoong nangyari habang humahagulgol ito sa paghingi ng tawad dahil sa hindi man lang niya naipagtanggol ang bata o kahit sabihin man lang ang katotohanan sa kanyang pagkamatay. Naggalit ng todo ang mga magulang ni Sheena. Sa loob ng mahigit 10 taon na pangungulila, ngayon lang nila nalaman ang totoong nangyari sa kanilang anak. Napakasakit sa isang magulang na magawa yun ng isang respetadong tao na may mas mataas na pinag-aralan at itinuring na pangalawang magulang ng kabataan sa paaralan. Bilang patunay sa lahat, ibinigay ko ang notebook na aking nakita sa mag-asawa. Si Mrs. De La Peña na rin ang nagsabing siya na mismo ang susuko sa mga pulis. Ngunit sinabi ng mga magulang ng bata na sapat nang nalaman na nila ang buong katotohanan at matagal na nilang tanggap na wala na ang kanilang panganay na anak. Ipinagpasa Diyos na lang nila ang lahat, lalo na sa ginawa ng dating prinsipal. Mula nang malaman ng mga magulang ni Sheena ang totoo, hindi na muling nagparamdam ang bata sa akin. Nawala na rin ang boses at pag-iyak sa room 2, building 1. Hindi na rin patay-sindi ang ilaw. Nanumbalik ang katahimikan at gaan ng paligid sa paaralan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa paaralang ito. Wala akong naisipabatid na karahasan sa parte ng mga guro ngayon.
Ang akin lamang pong dahilan ay makapagbahagi ng isang tunay na kwento at karanasan ng katatakutan. Lumang gusali. Hello mga ka-SB. Ako po ulit ito, si Liza. Maraming salamat po pala sa pag-narrate ng mga kwento ko. Medyo busy na ako ngayon pero nais ko pa rin ibahagi ang aking kwento tungkol sa mga kakaibang karanasan ko at ng pamilya ko dito sa resort na pinabantayan sa amin. Kayo na rin po ulit ang mag-ayos ng kwento ko. Medyo mahaba po ito pero sana basahin niyo pa rin. Taong 2017 noong nagtayo ng resort sa loob ng village na pinagtatrabahuan ng asawa ko. Isa siyang maintenance roon dahil siya ang napili upang maging caretaker ng resort. Dahil kasama doon ang maging stay-in, naisipan ng asawa ko na itira na rin kaming pamilya niya roon. Ako at ang dalawa naming anak na sa panahon na yon ay 3 at 4 years old pa lang. Ito po kasing resort bago ipatayo ay isang warehouse na may iilang mga bahay sa tabi upang tirhan ng mga tauhan. Kaso ibinenta ng may-ari ang lupa dahil lilipat na sila sa ibang lugar. Habang ang nakabili naman sa lupa ay isa sa mga homeowners ng village na nakasunduan ang board of directors ng village na patayuan na lang ito ng public swimming pool. The rest is history na. Hindi pa tapos ang paggawa dito that time kasi wala pa ritong main gate. Ang ginawa lang muna nilang pangharang is yung bakal na ini-slide kapag binuksan at sinarado. Maayos naman ang unang gabi namin sa resort pero dahil sa namamahay nga ako, hindi ako makatulog sa mga gabi ng pagsistay namin doon. Ngayon kapag wala na kaming swimmer na nakikita sa paligid, isinasara na ng asawa ko ang lahat ng ilaw sa buong resort. Kaya naman kapag sumisilip ako sa may bintana, yung gawa sa salamin na ini-slide, tanging liwanag lang ng buwan ang nagsisilbing dahilan para kahit papaano ay makita mo pa rin ang labas. Naging hobby ko na madalas ang paniningin sa may bintana kapag hindi ako makatulog. Para i-check kung may kakaiba sa labas o kung may iba bang nakakapasok sa loob dahil na rin sa malayo ang lokasyon namin sa mga kapitbahay, if ever man na meron. Katapat po ng bintana ay ang pintuan ng shower room at CR ng babae, habang ang panglalaki naman ay sa likuran ng mga ito. Isang gabi noong ako na lang ang gising dahil tulog na ang asawa at mga anak ko ay naisipan ko namang sumilip sa may bintana. Sa pagsilip at pagtingin ko sa may CR area, may napansin akong dumaan doon bandang tapat ng lababong may salamin papuntang shower area. Nakasuot ito ng mahabang damit na tila isang gown. Sa gulat ko ay kusa na lang akong napaupo dahil sa panlalambot. Isip-isip ko, ano yun? Bakit may tao roon? Ang lakas naman ng trip niya at naglalakad siya ng ganitong oras na nakasuot pa ng gown. Nagmamadali kong isinara ang kurtina kahit na nanlalambot pa ako. Sinipit ko pa yon para lang huwag hanginin if ever. Tsaka nahiga. Hindi pa rin mawala sa utak ko ang nakagown na yun. Imposible naman ang mga kurtina yun doon dahil sigurado akong walang hangin ang pumapasok doon dahil nakasarado ang pinto noon. Sa pag-iisip ko kung ano yung nakita ko, nakatulog na lang ako. Kinabukasan,
Pumunta agad ako sa may shower area at CR para usisain ang nakita ko. Pero pagdating ko roon, wala akong nakitang bakas na may nanggaling doon kagabi. Trinay ko rin that time kung kaya bang liparin ang kurtina ng shower area, pero hindi. Dahil sa takot ko, agad-agad akong bumalik sa bahay namin para sabihin ang nakita ko sa asawa ko. Pero ang tanging sinabi lang nito ay baka guni-guni ko lang daw yun. Pero sigurado ako sa kung ano ang nakita ko dahil matagal ko pang tinitigan yun bago ako napaupo. Lumipas ang mga araw. Noong una, katulong ako ng asawa ko sa paglilinis ng resort, lalo na sa may shower room o CR. Pilit ko na lang kinalimutan nakita kong yun noong gabi dahil baka nga ilulang ako at kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Sa mga unang buwan namin sa pagtira rito doon sa may lumang gusali, lagi kaming nakakarinig ng alulong ng mga aso. Rinig na rinig namin yon dahil malapit lang yung bahay na tinutuluyan namin sa lumang building. One time, sinilip ng asawa ko kung anong meron sa loob. Pero wala siyang nakita na kahit na ano roon. Walang bakas ng aso, pero makalat. Nagtataka lang kami dahil every 10 p.m. lang yun nangyayari. Tuwing wala ng customers dahil hanggang ganun lang din ang oras ng resort at wala pa kaming overnight swimming that time. Pero kapag sa umaga naman, tahimik doon. Wala kang maririnig na kahit anong ingay. One time, nagtanong ang asawa ko sa guard ng village kung may mga aso ba sa loob ng lumang building. Sabi naman daw nito, wala naman daw dahil tahimik naman doon every time na magro-ronda sila. Kaya sinuggest ng asawa ko at saka nila ito aktuhan kapag around 10 na ng gabi. Although hindi nila mapapasok ang loob dahil sa may mga harang na roon, pero may siwang naman na pwede mong masilip ang loob. Noong sinunod ng guard ang suggestion ng asawa ko, wala pa rin naman daw silang narinig na kahit na ano. Ewan ko ba, feeling ko parang sa amin lang sila nagpaparinig. Sa katagalan, nasanay na lang din kami dahil kapag mas lalo namin itong pinansin, mas lalo lang kaming matatakot. One time, habang naglilinis ako sa may shower area ng pambabae, pumasok yung anak kong 3 years old doon. Sinabi ko pa sa kanya na lumabas muna siya at baka madulas siya roon dahil hindi pa ako tapos maglinis. Pero nagulat na lang ako sa sinabi ng anak ko. "Uy, bata, alis ka dyan, lilinis si mama." Tinanong ko ito kung sino ang kausap niya. Ang sagot niya, "Ayan, yung bata." At dahil sa may pagkaduwag ako, dali-dali kong hinila papalabas ang anak ko. Wala naman kasi akong kasama roon nang mag-umpisa akong maglinis, kaya ang anak ko lang ang nag-iisang bata noong mga oras na yon. Nagkagulatan pa kami ng asawa ko noong nakasalubong namin siya. Bakit anong nangyari?" Bungad na tanong nito sa amin. Kinuwento ko sa kanya ang nakita ng anak ko kanina. Dagdag ko pa. "Sabi ko naman sa'yo, may nagpaparamdam dito eh. Mismong bata na ang nagsabi, hindi gagawa ng kwento ang bata." Isang araw, noong dalawin kami ng pamilya ko rito sa resort, naikwento ko sa kanila ang mga karanasan ko noon. Ang sagot naman nila, baka raw mga ligaw lang na kaluluwa na nanggaling sa abandonadong gusali na dati daw ay pagawaan ng papel. Noong nag-undoy po kasi taon ng 2009 dahil sa bahang dinulot nito, sa sobrang bigat at nasa pinakababa ang makina ng mga papel, kaya hindi na nila ito naiakyat pa at pinabayaan na lang ito ng may-ari.
Simula noong makita ng anak ko ang batang yun sa may shower area, ay tila naging malapit siya sa disgrasya. May times na bigla na lang siyang madadapa kahit na maayos naman siyang naglalakad lang. Tapos isang hapon, habang nagwawalis ako sa paligid ng swimming pool, naglalaro ang mga anak ko noon nang marinig ko na lang ang pagsigaw ng bunso ko. Nasa pambatang pool siya, basang-basa habang umiiyak. Aniya, tinulak daw siya ng ate niya. Ang sabi naman ng isa, hindi naman daw at nakatayo lang daw sila sa gilid nang biglang mahulog daw ng kusa ang bunso ko. Meron pa noong nagtatago-taguan sila ng kapatid ko. Nagtago ang kapatid ko na tiyuhin niya sa shower area ng boys habang ang bunso ko naman ay hinanap siya. Ngayon, noong nakita na ng anak ko ang tito niya, kinulat naman siya nito. Kaya pagharap ng anak ko, nakantuhan yung noon niya sa may simento sa gilid ng pinto ng shower. Ang nangyari, nagkahiwa siya sa part na yun, as in ang laki talaga ng bukas to the point na kailangan pa naming ipatahi dahil sa ayaw tumigil ang pagdugo. Meron pang naipit naman ang paa niya sa gulong ng bike habang magsusundo sana sila sa ate niya. That time, preschool pa lang siya. Pinaangkas kasi siya ng papa niya sa likod ng bike. Ayun, ang napuruhan is yung sakong niya. Ilang araw din siyang hindi nakalakad noon. Habang ang asawa ko naman, dahil sa inis, ibinenta na lang niya yung bike na yun. Ang bike rin kasi na yun ang gamit niya noong maaksidente siya. Dumaan siya noon sa may nakahintong truck van. Saktong paglapit niya roon ay ang pagbukas naman ng kung sino sa pintuan ng sasakyan. Kaya natamaan ang asawa ko sa may noo at sumemplang. Mabuti na nga lang at walang ibang sasakyan ang dumaan noong mga oras na yon at pinaospital siya ng driver ng truck van. Taon-taon nangyayari ang mga disgrasyang ito sa buhay namin simula noong tumira kami sa bahay na nasa loob mismo ng resort. Ang mas malala na aksidenteng nangyari sa bunso ko is noong bagong taon, papasok ang 2021. Umaga nun, busy kaming matatanda dahil that time sa amin magse-celebrate ng New Year sila mama kasama ang isang pamangkin ko. Bago lumabas ang mga bata that day, pinaalalahanan ko silang mag-iingat, lalo na ang bunso ko, dahil dispiras pa naman kako, lapitin sa disgrasya. Kaso nga, mga hindi nakinig, nagbike pa rin sa mismong tabi pa ng swimming pool. Narinig ko na lang na nagsigawan ng mga bata. Pagkalapit naman namin sa kanila, nakita ko na lang na umiiyak ang panganay ko, pamangkin ko, pati si bunso habang hawak-hawak ang isang braso niya na napansin kong namamaga. Yun pala, sumemplang sila ng pinsan niya at nagkamali siya ng pagtukod kaya nabalian na pala siya ng buto. Buti na lang din kako na hindi pa nakakalayo ang asawa ko noong magsigawan kami para bumili lang sana ng yelo. Kaya kahit papaano, nakagawa agad ng paraan para makahanap ng masasakyan at para madala si bunso sa ospital. Ang mama ko ang pinasama ko sa ospital dahil hindi ko kayang makita ang kalagayan ng bunso ko noon. Sa Philippine Ortho nila dinala si bunso dahil walang doktor sa buto ang malapit sa amin. Mabuti at nasimento lang at hindi kinailangang lagyan ng bakal. Dahil sa sunod-sunod at taon-taon na ganoong pangyayari, naisipan namin na painsensuhan ang buong swimming pool, pati na rin ang tinitiran namin. Sa awa naman ng Panginoon, yun na ang huling malalang disgrasyang nangyari kay bunso na magtatatlong taon na rin simula noong araw na yon. Araw-araw din akong nagdadasal na sana gabayan niya si bunso at ilayo sa anumang kapahamakan, kasama na rin ang buo kong pamilya.
Isang beses lang nakita ni Bunso ang bata sa may CR noon, pero naging malaki ang impact nito sa kanya. O baka hindi lang ang batang yun ang kasama namin dito sa resort at may iba pang mga elemento ang nandito. Bukod sa karanasan ko rito sa resort ay may iilan din kaming customers na nagkwento sa akin ng mga nangyari sa kanila. Isang gabi kasi, habang may nagna-night swimming, mayroong nagtanong sa amin na isa sa kanila kung may nakatira ba raw doon sa abandonadong building. Sabi naman namin, wala, kasi matagal na ngang pinabayaan ang lugar na yon. Sabi naman niya, may nakita raw kasi siyang ilaw sa isa sa mga bintana roon at parang may mga tao raw na nag-uusap pa siya na narinig. Nalingat lang daw siya sandali para sana ituro yun sa mga kasama niya that time. Kaso, paglingon niya raw ulit sa part na yun, wala na yung ilaw. Maging yung mga boses at mga tao raw na nakita niya. Meron pang isa sa mga customers namin ang nakita kong bigla na lang tumakbo palabas ng CR area ng girls. Bigla raw kasing bumukas yung shower sa kabilang cubicle, ang alam niya raw, siya lang daw ang taong pumasok doon at wala siyang ibang nakasabay. Isa pa, sinilip niya rin daw yun para makasigurado at wala nga siyang ibang nakita roon nakasama niya. Isa pa, kung may papasok man doon ay madali niyang maaaninag ang anino nito dahil siya ang nasa bungad na cubicle malapit sa may pinto. May isa pa na bigla na lang din napatakbo papalabas ng CR dahil sa may kung sino raw ang umiiyak doon at habang nakaupo siya sa inodoro. Mabuti na nga lang saktong marinig niya yun ay papatapos na siya sa business niya. Kahit po ako, may mga times din na nakakarinig na bigla na lang magbubukas yung shower o di kaya ay may bigla na lang iiyak. Hindi ko naman mawari kung bata o babae, basta iyak na parang pahigbi. Meron pang may sumisisit banda sa CR ng mga lalaki dahil yun ang katapat ng lumang gusali. Ang isa sa mga naranasan naman ng asawa ko ay yung may kumausap sa kanya habang nagsusulat siya ng records. Ang sabi raw, "Sir, lista po ako." Kaya napaangat daw siya ng tingin. Pero wala naman daw siyang nakitang taong malapit sa pwesto niya. Busy daw ang mga customers that time na nagsiswimming. Nilibot pa nga raw niya yung paningin niya sa paligid para makasigurado dahil sa mismong tabi niya raw narinig ang nagsalitang iyon. Meron din yung mga pahapyaw na dadaan sa gilid ko na makikita mo lang sa peripheral vision mo pero kapag lilingon ka naman, wala kang makikitang kahit na sino. Lumipas ang mga taon at kusa na rin naman silang tumigil kahit papaano. Ngayon, 6 years na kaming naninirahan dito. Ang tangi ko lang naman na hiling ay sana maging ligtas pa rin kami. Sa likod ng misteryosong baul. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Aliyah, hindi ko po tunay na pangalan. 36 years old. Parati po akong nakikinig sa mga horror stories nyo sa YouTube habang nag-e-encode ako. Mahilig po ako sa mga horror stories pero matatakutin po ako. At never pa akong naka-encounter ng mga multo. Ang kwento ko po ay tungkol sa lola ko na tawagin na lang nating Lola Feli. Noong bata pa kami ng kapatid kong si Badet, nakagawian naming makinig ng mga kwentong horror ni Lola. Nandito pa rin po sa amin ang misteryosong baul, ngunit hindi katulad ng dati. Wala na itong laman.
isa na lamang siyang normal na baul na makikitang ginagawang palamuti. Katabi namin ang aming lola sa pagtulog at libangan na nitong makinig sa radyo. Dahil noong panahon na yon, wala pa kaming sariling TV. Parati siyang nakikinig ng Gabi ng Lagim sa radyo na noon ay takot na takot ako. Pagkatapos ng programa ay saka namin siya inuusisa kung totoo ba yung mga kwento sa Gabi ng Lagim. Sabi naman niya ay oo naman daw. Kasi sa buhay niya, marami na siyang karanasan sa mga multo at sinasabi niya yun ng walang takot at parang nangaasar pa sa akin. Halos 27 taon nang patay ang lola ko at minsan ay napag-usapan namin ni Papa si Lola at muli kong binalikan yung ibang kwento niya na pinatotohanan naman ni Papa. Tinanong ko yung kwento ni Lola noon at kinikwento naman ni Papa ang ibang detalye. In short, pinagdugtong-dugtong ko yung mga kwento nila na ibabahagi ko ngayon sa inyo. Taong 1970s daw po yun, may malay na si Papa noong mga panahong nagkahiwalay daw ang mga magulang niya, si Lolo at si Lola. Ganito daw po ang nangyari. Masipag daw ang lolo ko. Sa araw daw ay nagbubukid sila at sa gabi ay nangunguha naman ng isda gamit ang bateryang di kuryente at marami naman siyang nahuhuli na siyang binebenta naman ng lola kinaumagahan. Lately daw napapansin ni Lola na kumukonti na ang naiuuwi niyang isda. Nag-aaway daw sila kasi nagalit ang lola dahil nalaman daw nito na pinamimigay daw ng lolo ko yung kalahating huli niyang isda sa dati nitong kasintahan na nagbalik galing Maynila. Nagsasagutan daw sila at sa galit ng lola ko, nahawakan niya ang gamit na pait na pang-ukit o halos itak kung sa paningin ng iba ay naiwas-iwas niya ito at nasugatan niya ang kamay ng lolo. Mula daw noon, naghiwalay ang mga magulang niya. Umalis daw silang mag-iina sa kanilang bahay at binenta yun sa kanilang kamag-anak. Ang kwento ni Papa, maliit na babae si Lola pero isang ulirang ina at matapang sa buhay, kaya't itinaguyod niya ang kanyang 2 anak ng mag-isa. Masipag daw ito at madiskarte sa buhay. Nitaguyod nito ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng paglalako ng mga kakanin at nag-aalaga ng baboy kung kaya't nakaipon ito. Isang araw daw na kwento ng ate niya na may binebentang bahay at lupa sa may kanto. Isa sa mga kumari ng lola ang may-ari ng binebentang bahay at lupa. Dahilan daw ng mga ito ay ang di pagkakasundo na mag-asawa kung kaya ibinenta ang bahay at lupa. Umuwi ang babae sa kanilang probinsya sa Mindoro. Sa usapan nila, sabi ni Lola, "Sigurado ka ba Mare na okay lang na kalahati lang munang may babayad ko sa iyo sa ngayon?" "Ayos lang, naiintindihan ko naman ang kalagayan niyong mag-iina. Babalik na lamang ako sa susunod upang kunin ang natitirang balance. Huwag ka mag-alala." Ilalarawan ko lang po ang itsura ng nilipatan nilang bahay. Sinaunang bahay daw yun, bungalow at sa loob ay 3 baitang na hagdanan na papag. Sahig daw nila ang tablang kahoy at ang ilalim nito ay lupa lamang kung saan tinatambak ang ilang gamit sa silong. Sa ilang linggo ay maayos naman daw yung bahay. Naglalako ng mga kakanin ang ikinabubuhay nilang mag-iina. Sa gulang nila Papa ay dumanas sila ng hirap sa buhay. Nahihirapan man pero pilit na itinaguyod ng lola ang kanyang mga anak upang ipakita sa kanyang asawa at kamag-anak na kaya niyang buhayin sila Papa. Sa kabila niyo na ipinakita niya pa rin na siya'y matapang at matyaga. At ayon sa Papa ko, matulungin daw ang lola. Sa mga panahong nangangailangan ay handa siyang tumulong. Nang lumaon daw po, may napapansin daw silang kakaibang ingay sa ilalim ng kanilang papag.
Sa hating gabi daw ay may kung anong kalansing silang naririnig. Tila may pusang naglalaro. Ang tunog daw nito ay parang pinapagalaw na hawakan ng lumang baul. Uso po kasi nalagayan ng mga damit ang baul na kahoy na may bakal na hawakan. Sa dami daw ng nakatambak na mga gamit sa silong ng papag ay maaaring isa sa mga yun. Kaya isang araw ay hinalungkat ng lola ang silong, pero wala namang nakitang baul doon na maaaring pagmulan ng ingay na yon. Hanggang sa isang gabi ay nanaginip ang lola. May tumatawag daw sa kanyang isang boses na nagmumula sa ilalim ng lupa. Hukayin daw umano ito at makikita ang isang baul ng kayamanan. Ibibigay daw po ito sa kanya ng isang boses ng lalaki, ngunit may kapalit daw ito. Kailangan daw ibigay ang kanyang isang lalaking anak. Hindi naman daw po pinapansin ng lola ang mga yun, ngunit habang tumatagal ay isa-isa na silang nagkakasakit. At yun nga, nagkasakit daw ng matagal si Papa. Nagtanong-tanong daw po si lola kung bakit ganoon ang nangyayari, kung kaya't naisip na lang ipabindisyon ng bahay. Siguro sa katagalan ng bahay ay maraming nakatira dito. Sa lugar nila ang available na pari daw po ay paring independyente o isang paring Kristiyano sa kanilang lugar. Ngunit ang lola ko naman po ay isang Romano Katoliko. Basta ang naisip nila parehong alagad pa rin ng Diyos, kaya pinabasbasan ang bahay. Nagtulos sila ng krus sa mga bintana at pinto at nagdasal. Ang akala ng lola ay matatahimik na ang kung anumang nanggugulo sa bahay. Ngunit lalo lamang lumakas umano ang pagpaparamdam ng kung anumang espiritu sa bahay na yun. Animoy lalo itong nagalit. Ginugulo pa rin sila ng masamang espiritu. Nandyan na biglang pagbukas-sara ng mga pinto at bintana ng bahay. May kumakatok at may kumakaluskus tuwing gabi. Ngunit ang lola ko ay sadyang matapang at malakas ang tiwala sa Diyos. Hindi ito nagpatalo sa kabila ng mga depresyon at problema sa buhay. Nanindigang hindi umalis sa bahay na yun. Wala nang ibang maisip na paraan ng lola kundi ang paaminin ang dating may-ari ng bahay. Mare, sabihin mo na ang totoo. Ano bang nangyari sa bahay niyan at ayaw kaming patahimikin? At nagsimulang magkwento ang kanyang kumare. Buntis daw noon ang babae at nanganak lamang sa bahay. Sa kasamaang palad ay namatay ang sanggol. Malalayo ang mga kabahayan kung kaya't hindi na nila naagapan ang buhay nito. Naisip ng mag-asawa na walang makakapansin na namatayan sila ng anak dahil halos walang nakakaalam na siya ay nabuntis. Isa pa kung ipapaalam pa nila sa munisipyo na sila ay namatayan, ay maraming abala pa ang gagawin nila. Kung kaya inilibing na lamang nila ang sanggol sa ilalim ng kanilang papag sa loob ng bahay. Naghukay umano ang kanyang asawa at isinilid ang bangkay ng sanggol sa lumang baul. Mula daw noon ay hindi na maayos ang pagsasama ng mag-asawa, kung kaya nagdesisyon ang mga ito na maghiwalay at lisanin ng bahay na yon. Pagkaalam ng tunay na nangyari, naisip ng lola na siguro ay naghahangad ang kaluluwa nito ng tamang pagbasbas upang matahimik na ito. Muling nagpatawag ang lola ng pari. Sa pagkakataong ito ay isang paring Romano Katoliko. Binasbasan at binigyan ng pangalan ng sanggol at dinasalan na sana ay matahimik na ito. Hindi na nila hinukay ang labi ng sanggol, bagkus pinabago ng lola ang estilo ng disenyo ng bahay. Nabanggit din ng paring Romano Katoliko na ang mga sanggol na namatay at hindi binigyan ng pangalan ay pwedeng maging dyablo na gagambala
sa mga ito. Ang lupang ilalim ng papag ay ipinasimento at pinarenovate ang bahay. Mula daw noon, naging maayos na ang kanilang pamumuhay. Unti-unti daw ay nakakapagpundar ang lola ng tindahan at meron din daw silang babuyan. Naging maayos ang kanilang pamumuhay. Ang lola daw ay naging kilala sa lugar nila sa pagiging matulungin sa kapwa at kilalang matapang sa mga pangyayaring kababalaghan. Madalas magkwento ang lola noon ng mga katatakutan. Sayang lang at hindi ko na maalala yung iba dahil bata pa ako noon. Yun ang libangan namin bago matulog. Tatakutin niya ako pero pagkatapos ay hinihikayat na maging matapang. Sana ma-share ko lahat ng yun next time. Thank you po. Hihintayin ko pong mailahad niyo din ang isa sa mga kwento ng aking lola.